Galing ako guys sa bahay ng kapatid ko dito sa Santa Rosa. So ngayon, pauwi na ako. Wala kasi akong magawa sa bahay. Naiinip ako. Kaya dumayo ako rito para mangamusta. Ngayon, pauwi na tayo. Dahil nga may lakad pa tayo at magsusundo pa tayo. Pagdating sa bahay, bali ang gamit na natin pang sundo, yung sasakyan. Yun lang yung gamit natin pang sundo. Kasi syempre yung boss natin ayaw na nung nakamotor. Guys, meron nga lang pala akong ano sa inyo, no? Dun sa mga mag-asawa, payo ko lang sa mga mag-asawa, yung away ng mag-asawa huwag niyong dalhin sa Facebook, no? Kapag may away kayong mag-asawa guys, sa inyo na lang dapat yun. Huwag nyo nang i-post sa social media dahil pangit tingnan. At meron ako nakikita sa Facebook, sa social media, yung mga ganun na away, yung tipong ito ganito si lalaki, magpo-post yan about sa mga problema, tapos maya maya mo yung asawang babae may post na rin, segundo pa lang nakalipas dun sa post ng asawang lalaki. May ganun kasi ako nakikita. So kaya payo ko sa inyo, hindi po magandang tingnan yung pinopost natin sa social media, yung away mag-asawa. Akala nyo ba maganda sa mata? Sana sa mga mag-asawa o mga mag-jowa, sana huwag niyong ugaliin yung ganung klase ng ugali. Pati yung away ng mag-asawa, doon nyo na rin idadaan. Pag-usapan nyo kaya para mas maganda, diba? Gawa na pala yung tulay dito guys, eh. Ngayon na lang kasi ako nakapunta rito eh. Ayun, may tulay na, oh. Kita nyo ba yun? Ang angas na, may tulay na. Hanggang ano yan guys eh, hanggang Kalamba. Kalamba pa o Lucena. Di ba yun, oh? Ang init, painit na ng painit guys, no? Iba na yung ano ng hangin. Ayun nga, doon tayo sa topic ng away mag-asawa. Nakakatawa kayo. Alam nyo ba yun? Dito mga nakikita akong nag-aaway, dinadaan sa social media. Hindi nyo alam, nakakatawa kayo sa mata namin. Yung parinigan kayo ng parinigan. Ang pangit tingnan guys. Lalo na pag nababasa ko yung mga post nyo, yung mga parinigan, yung bato ng isa't isa, yung masasakit na salita. Pag nababasa ng iba, pag nababasa ko ganun, pangit tingnan. Parang ano, parang wala kayong pinagsamahan, di ba? Hindi nyo naisip yung tagal ng pinagsamahan, tapos magbabatuan kayo ng masasakit na salita, tapos magbabati din kayo kinabukasan, no? Kaya mga ilang linggo, di ba? So syempre yung mga ganun, yung mga masasakit na salita, masasakit na sumbatan yan, eh talagang ano yan, tatak sa puso at isip mo yan. Kahit sabihin natin ano, kahit sabihin natin na through chat lang, through chat o through post lang sa social media, mas masakit yung ganun guys, no? Hindi nyo alam, mas nagiging tatak sa isip mo yun pag ganun na mga post sa Sokmed. Mas mga ilang araw babati kayo. Nakakatawa.
Nakita nyo ba yun guys, yung Fortuner na UP yung likod. Dami mo nakikita mga sasakyan na bago na ganyan yung nangyayari sa kanila. Hinayang ako sa mga ganun. Nakapanghinayang mo kapag mga bago yung sasakyan mo tapos magagasgas lang. Gagasgasan lang ng iba. Yung kahit anong pag-iingat mo, gagasgasan ka lang ng iba. Babanatan ka lang yung mga kupal sa daan. Magkano rin gastos nun guys kapag ganun, yung nagasgas yung sasakyan mo ng iba, plus yung abala pa. Ako sa mga gamit, lalo na sa mga ganyan, alam mo yung sasakyan namin, talagang ingat na ingat ako. Pero hindi mo kasi masasabi minsan sa mga kapwa mo mga driver, kahit anong ingat mo talaga guys, hindi mo masasabing hindi ka malayayari. Yung iba kasi talaga upal mag-drive guys, upal, as in upal sa daan. Doon ulit tayo sa topic natin na away mag-asawa. Kami guys, may tampuhan kami, may samaan kami ng loob. Wala talagang magawa sa amin ng gano'n. Yung naglalabas ka ng samaan ng loob sa social media, sa Facebook. Kasi ang pakitingnan guys kung ano-ano sasabihin mo sa Facebook, yung sama ng loob mo na gusto mong sabihin sa personal pero hindi mo masabi, tapos sasabihin mo sa Facebook. Tapos ang mangyayari, mababasa ng partner mo. Siyempre pag masasakit na salita guys, lalo na kung posting sa Facebook, tapos iba rin yung makakabasa, sasabihin ng iba, lalo na mga chismoso. So yun ang nangyari, ganun. Anong nangyari? Ba't ka nag-post ng ganun? Mahal na guys, 90, 92. Doon sa amin sa San Pedro, 96 yung extra advance na gasolina. So yun nga guys, doon nga tayo sa topic natin na away mag-asawa. Marami akong nakikita na ganun na pag may away silang mag-asawa, nangyayari, pinopost nila sa social media. Tapos syempre yung mga family nila, yung kanya-kanyang family, magre-react yun at tanongin kung anong problema dun sa anak nila. At dun sa isa, ganun din, tatanungin yung family nila kung anong problema. Siyempre kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang paliwanag. Ngayon ang mangyayari, hindi na rin magkakaunawaan yung kanya-kanyang pamilya. Siyempre kanya-kanyang kanya-kanyang paliwanag sa kanilang pamilya, di ba? Ngayon, yung kanya-kanyang pamilya, hindi magkakaunawaan din yun kasi nga away yun eh. Siyempre, paliwanag sa kanila, paniniwalaan nila, di ba? Kaya may tendency talaga na masira yung samahan ng family nyo kapag ganun. Meron na akong experience na ganyan na away, tapos si babae, ganun. Nag-post ng tapos yung site niya, syempre nag-comment doon sa post niya na ganun. Syempre okay lang sana kung payo kung advice yung i-comment ng pamilya mo sa posting mo sa Facebook. Paano kung masasakit na salita rin, 'di ba? Paano kung mga sumbat din yung i-comment dun sa post mo? So syempre mababasa yun ng asawa mo, yung family ng asawa mo, mababasa yun nun eh.
Kaya guys, kapag may away kayo, pag-usapan nyo na lang. Tapos, kung pwede, tumahimik na lang kayo, ganun. Basta kayong dalawa lang yung nag-uusap, mag-asawa. Hindi nyo na kailangan i-post sa social media, sa Facebook. Para kasi anong nangyayari, naghahanap kayo ng kakampi, ganun. Hindi nyo alam na yung mga nakakabasa, pinagtatawanan kayo, di ba? Natatawa sa inyong mag-asawa kasi nga hindi nga maganda tingnan. Yun nga yung punto. Tapos doon naman sa mga nakakabasang pamilya, sana hindi na lang kayo nagko-comment. Huwag na lang po kayong mag-comment, ganun. Kung mag-comment man kayo, dapat mga advice na lang, ganyan. Huwag yung masasakit na salita na magsusumbat ka pa, susumbatan yung asawa. Yun lang naman yung ipapayo ko sa mga mag-asawa. Kaya ako, may asawa na rin ako, pero hindi ko naman ginagawa yun. Iniiwasan ko na nangyayari sa amin. Kasi mas masakit yun, guys. Oh, ayun nga guys, no. Akala ko kasi hindi ako nagre-record at low cut na yung battery ko. Kaya chinek ko. So ayun guys, no. Yun lang yung masasabi ko sa mga away mag-asawa. Sa mga mag-asawa na mahilig po sa social media. Wag nyo nang sanayin sarili na ginagawa nyo kasi ang pangit tingnan. Hanggat kaya nyo iwasan nyo kasi yung pagpo-post ng mga sumbat, mga masasakit na salita sa Facebook, alam nyo bang mas masakit pa yan? Mas masakit pa sa personal na sabihin sa'yo. Tapos syempre yung iba, yung mga kabasa nun, side mo lang yung makikita nila, syempre post mo yun. Magiging pangit din yung tingin nila sa asawa mo, diba? Kawawa yung asawa mo yung mga pag ganun, tapos hindi niya alam na pangit na pala yung tingin sa kanya, na ang dami na palang galit sa kanya, ganyan, dahil lang dun sa simpleng post mo na sumbat. Akala mo simple lang pero malaki pala yung magiging epekto, masamang epekto sa asawa mo na hindi naman niya alam. Sana wag na tayo magsumbatan, no? Lalo na sa Facebook. Sana sa ating mga mag-asawa, hindi natin sanayin yung sarili natin na mag-post ng mga hinanakit, mga sumbat sa Facebook. Kung makahataw ng motor, akala mo hindi mahal yung gasolina. Happy mo ako, pag ika'y dawa. Sakto yung dating ko sa bahay. Pagdating ko naman sa bahay, konting pahinga lang kasi 3:46 na. Magsusundo naman ako. Ang reason ko talaga kung bakit ako pumunta sa dun sa kapatid ko, para lang mapainit yung motor ko. Kasi nga guys, hindi ko nga nagagamit, no? Kailangan niya ng konting painit. Kaya pumunta ako dun sa bahay ng kapatid ko. Chinek ko na rin kung, kasi nga may reunion kami na darating ngayong April.
may bibit-bitin sila. May bit-bit sila na i-check ko na rin kung akasya ba dun sa sasakyan, kung ano yung mga bit-bit nila. Ayun, kaya kasya naman. Yun, konting kwento-kwento lang din para malibang-libang. So ayun guys, bale nandito na ako sa bahay. Ito ko na to tatapusin ko na kayo. Tapusin ko ang buhay ko.